The 4th century theologian Jerome tells a story about the Apostle John. John was old and frail, unable to walk, so his disciple would carry him into the gathering of believers on the Lord's Day. Every week, these were his words to the congregation. Si Apostle John, si John the Beloved, ay matanda na ayon kay Jerome, isang theologian. At sa tuwing mag-gather sila, magkakaroon sila ng worship service, they would carry the Apostle John because he was old and he was frail. Mahina na siya eh. Hindi na siya makatayong mag-isa. At every week, these were his words to the congregation. Siya pa rin yung nangangaral. At ang ipinangangaral niya ay ganito. Ang sinasabi niya sa congregation, little children, love one another. This went on week after week. After, at last, more than a little weary of these repeated words, his disciples asked him, Master, why do you always say this? Lagi niyang sinasabi na mga kaibigan kayo sa isa't isa. Mga anak ko, mga kaibigan kayo sa isa't isa. Linggo-linggo. Iyon yung kanyang sinasabi. Iyon yung kanyang mensahe. At hindi na nakatagal yung isa sa kanyang mga disipulo. At tinanong siya, Master, ganun kasi ang tawagan, no? Ang araw, Master, bakit lagi niyo po itong sinasabi? Because, ang sabi ni John, because it is the Lord's command. And if this is only done, it is enough. Oh, kung ito ay kaya ko laging sinasabi sa inyo, because it is the Lord's command. Ito ay utos ng Panginoon sa atin. At kung magagawa lamang ito ng tunay, ng sapat, kung magagawa lamang ito ng walang pagpapaimbabaw, ito ay sapat na para sa ating kalaguan, para sa ating kaisahan. Napakahalaga na tayo magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa dahil ito ay utos, commandment, not a suggestion ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag ito'y utos ng Panginoon, makabubuti ito sa buhay ng bawat isa. Makabubuti sa kanilang pagsama-sama, makabubuti sa kabuuan ng iglesia, makabubuti sa kabuuan ng church. Kaya iniuutos ng Panginoon ito na tayo'y mga kaibigan sa isa't isa. Ang sabi nga sa Psalm 133, Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Napakahalaga na tayo ay patuloy na magmahalan sa isa't isa. Tayo ay inilagay ng Diyos sa isang iglesia para tayo magsama-sama, para tayo magkaisa. Napakaligaya at kangahanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagit sama na magkakapatid, kahit may problema at konti lang ang pera. Yun, hindi walang pera, no? Kahit may problema at konti lang ang pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tina. Ang ganda-ganda nung awitin. Napakaligaya at kahanga kung tayo nagbabatian, hindi nag-iismiran. Hindi pagkakamayan. Hindi biglang talikod, hindi nagbabangayan.
Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian, di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magsama-sama. Kaya tayo inilagay sa isang iglesyang ito. Para tayo magkaroon ng pagsama-sama, para tayo magkaroon ng kapayapaan, to encourage one another, to grow, para tayo magkaroon ng encouragement sa isa't isa, para mag-complement sa isa't isa. Alam nyo mga kapatid, ang mga talatang ating binasa sa aklat ng Juan ay matuturing nating isa sa pinakahuling pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo para itong last will and testament. Because you must remember, this happened a day before the crucifixion. Isang araw na lang before na nung kanyang pagpapako sa krus at eventually mamamatay siya doon. Kaya ito ay lubhang mahalaga, napakahalaga na ating unawain. Basahin natin muli John 13:34-35. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Inaakala ko na makatutulong sa ating paghimay-himay ng mga talatang ito kung gagamit tayo ng tatlong katanungan. For those note takers, ito yung tatlong katanungan, 3 questions in John 13:34-35. Number 1, why new commandment to love one another? Bakit bagong utos na mahalin ang isa't isa? Pangalawa, what kind of love is Jesus talking about? Anong uri ng pag-ibig ang tinutukoy ng Panginoon? At pangatlo, how are we to show this kind of love? Paano natin maipakikita o maipadarama ang ganitong klaseng pag-ibig? Una, bakit bagong utos? Ano ba yung dating utos? Sa Leviticus 19 verse 18, ganito po ang sabi. Sa Leviticus 19:18, ganito po ang sabi, huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon, never get revenge. Never hold grudge against any of your people. Instead, love your neighbor as yourself. I am the Lord. Walang masama doon sa utos na iyon. Iyon ay mabuting utos ng Panginoon para sa bayang Israel. Wala ring masama sa basihan kung paano tayo magmahal. Talaga namang mahal natin ang ating sarili, di ba? Magpipicture tayo, halimbawa, sa dito ngayon. Yung ipapanorama natin, yung picture na gano'n, at ipopost natin sa dito sa ating projector. Sino yung una nating hahanapin? Hindi po ba yung ating sarili? Wala tayong pakialam sa ano kaya itsura ni ano doon. Hindi, ang unang-una nating hahanapin yung ating sarili. That's how selfish we are. Ganun natin kamahal ang ating sarili. Nagsimula ang ating pagiging makasarili nung tayo isilang mula sa pagsanggol. Hindi nyo ba napansin ng baby? Iyak ng iyak hanggat hindi mo pinapansin. Gusto niya, ala namang baby na nagsabi, sige, nanay, nahin mo na yung ginagawa mo, mamaya na lang ako. Wala namang ganong baby. Ano? Ngayon na, iyak nang iyak siya hanggat hindi mo siya
pinapansin. Doon pa lang, sa kalagayan natin na sanggol pa lamang naging makasarili na tayo hanggang sa paglaki natin. Inaalagaan, pinaliliguan, dinadamitan, pinapabanguhan. Yung ating sarili. At ang utos ng Diyos sa mga Israelita, mahalin mo wika ang inyong kapwa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. Yun yung dating utos. Gaya ng inyong sarili. Love your neighbor as you love yourself. Bakit inuutosan ang mga Israelita? Kasi hindi naturalesa sa kanila ang ibigin ng kanilang kapwa, kung paanong hindi rin innate sa atin. Every time that the Lord commanded us to do something through the scripture, it is because it is not natural for us to do that on our own. Hindi natural sa atin. Kaya ka inuutos sa atin gawin ng isang bagay kasi hindi natural sa atin. Halimbawa, yung sa Colossians 3:13, ang sabi doon sa Colossians 3:13, mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. Gayon ang sabi ng Panginoon through Apostle Paul. Bakit? Kasi hindi nga naturalesa, kasi hindi likas sa atin ang mangagtiisan. Kung ayaw mo sa akin, di diyan ka na, bahala na kayo dyan. Hindi likas sa atin, hindi katutubo sa atin yung tiisin ang bautista. Kaya nga may command mangagtiisan, bear ye one another burden, mangagpatawaran kayo. Kung may pagkakasala ang iba sa inyo, palagpasin nyo lang, patawarin nyo lang. Gayon, kung paano kayo ay pinatawad ng Panginoon, gayon ang gawin nyo sa iba. Ang likas sa atin, gumanti. Yung you sow a wind, you will reap a whirlwind. Kung away ang gusto mo, gulo, ibibigay ko sa iyo. Yung gano'n ang naturalesa sa atin, gano'n ang ating kalikasan. That's why the command na love your neighbor as yourselves. Gayon pa man, pinago ito ng Panginoon. Tinaasan niya yung standard. Kasi kung love your neighbor as thyself, o love your neighbor as you love yourself, kasi minsan galit tayo sa ating sarili. Di ba? Merong pagkakataon, o dumadalang naman sa atin na minsan nagagalit tayo, minsan sinasaktan natin yung ating sarili dahil sa ano ba naman, ang hina-hina mo. Tinutuktukan mo yung sarili. Tutuktukan mo rin ba yung kapwa mo? Hindi ba? Kaya tinaasan ng Panginoon yung kanyang standard. Ang sabi sa John 13:34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Ang standard ng pag-ibig natin sa isa't isa ay kung paanong umibig ang Panginoon, ganun natin iibigin, ganun natin mamahalin ang isa't isa. Napansin niyo ba yung nabago yung standard from love your neighbor as yourself, naging love your neighbor o love one another as the Lord love us. Ganun natin iibigin, ganun natin mamahalin ang bawat kapatid. Narinig niyo ba yan? Ang makakagagawa lang neto ay yung mga mananampalataya. Sa John 13:34, wala nang Judas dito. Wala na si Judas. Umalis na.
si Judas. At verse 30 pa lang, makikita na natin na umalis agad. He immediately get out from that place. Kaya imposible na maunawaan ito nang hindi pa nakakaranas ng kapanganakang muli. Tanging ang mga mananampalataya lamang, tanging ang mangingibig lamang ng Panginoon ang makagagawa nito sa tulong at biyaya niya. Ayun yung unang katanungan. Why new commandment? To love one another? Kasi nabago nga yung utos. From love your neighbor as yourself, naging love one another as the Lord love you. Kung paano inibig ka ng Panginoon, ganyan mo iibigin. Yung tumaas yung standard. Pangalawang katanungan na nais nating sagutin is yung tatlo. Baka nalimutan nyo na. Ano yung unang tanong? Why new commandment to love one another? Bakit bagong utos na mahalin ang isa't isa? Pangalawa, what kind of love is Jesus talking about? Anong uri ng pag-ibig ang tinutukoy ng Panginoon? Alam nyo, in ancient Greek, there had different words to describe various kinds of love, distinguishing from romantic, familial, friendly, and selfless love. Yung main type na lang, kasi merong iba-ibang klase ng pag-ibig na tinutukoy ang mga Griego. Ang una, yung eros kind of love. Ito yung romantic love. Yung pag-iibigan ng magsing irog. At yung pangalawa, yung philia kind of love. Represent the love between close friends or family members. Deep friendship, ang isa pang kahulugan nitong philia love. Yung pangatlo, storge, family love, described as the natural, affectionate love between family members. At yung pinakahuli ay yung agape kind of love, unconditional love. Only philia and agape ang matatagpuan lang natin sa Bible. Ang mabilis kong naalala yung John 21 15 to 17. Ang sabi doon sa John 15, yung kung maaalala nyo ay yung iniibig mo baga ako, Peter, sa more than this, sa lahat ng ito, karap niya kumakain sila nung mga panahong iyon Do you love me, Peter, more than this? Ang tinutukoy ng Panginoon sa love na yon ay agapaw daw me, the verb form nung agape. Agapaw, verb yun pandiwa. At yung agape, yun yung noun. Do you love me more than this? 3 beses na sinabi yun ng Panginoong Jesucristo. Ang sagot ni Peter, yes, Lord, I phileo you. Yung phileo, verb form naman ng philia. Nakukuha niyo po, verb form iyon ng philia na noun naman sa Greek. Ibig sabihin, yung do you love me more than this? Ang sabi ni Peter, yes, Lord, I phileo you. Ang tugon ng Panginoon, feed my lamb, feed my sheep. 3 beses na yan. Do you love me more than this? Tinutukoy niya yung ikinabubuhay ni Peter. Mangingisda sila Do you love me more than your job? Yun ang sinasabi niya. Do you love me more than
your boat na kanilang, siguro motorboat pa yung ewan ko, may motorboat na nun. Pero, do you love me more than this? Yes, Lord. Hindi sila magkaintindihan eh. Kasi, agapaw daw me, kung saan nagmula yung salitang agape. At, yes, Lord, I phileo you. Pero nung pinakahuli, sinabi na ng Panginoon, do you love me? Do you phileo me? Ibig sabihin, minamahal mo ba ako ng walang kondisyon? Sa nauna, dalawa. Do you love me more ng walang kondisyon? May tanong din natin sa ating sarili, no? Minamahal ba natin ang Panginoon ng walang kondisyon? Mahal ba natin ang Panginoon ng walang kondisyon? Yun! Kung masasagot mo yun, Pastor, mahal ko ang Panginoon ng walang kondisyon. Feed my love. Encourage my love. Love one another. Kaya iibigin mo. Kung nasasabi mo, meron ng, paano mo maiibig ang Panginoon na hindi mo nakikita? Samantalang yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo maibig-ibig. Paano posible yun na siya ka na nakikita mo hindi maibig ako pa na hindi mo nakikita ang sinasabi mo na iniibig mo. Kaya gayon ibinaba ng Panginoon yung kanyang sarili para sila magkaintindihan na I phileo you. Yung mga ibigan o salitang love dito sa John 13:34 ay hindi eros. Hindi rin istorge. Yung isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo mga ibigan. Yung mga ibigan ang tinutukoy ng Panginoon doon, hindi eros, hindi romantic love, hindi rin istorge, hindi familial love, yung love as a parent. Hindi rin philia, yung friendship love. Ang ginamit niya ay agapaw, kung saan nagmula yung agape kind of love, the supreme kind of love, the highest kind of love, the unconditional love, yung pag-ibig na walang hinihintay na kapalit, a sacrificial love. Gayon ba tayo magmahal sa ating Panginoon? Kung gayon nga, gayon pala ang kinakailangang pag-ibig natin sa ating mga kapatid. At diniinan pa yan dito sa 1 John 4:7-8. Ang 1 John chapter 4:7-8 ay siya ring nagsulat ng John chapter 13 verse 34 na ating pinag-aaralan. Ang sabi doon sa 1 John 4:7-8, mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi na nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Naintindihan niyo po ba yun, mga kapatid? Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos. Pagka hindi pala tayo umiibig, hindi tayo ipinanganak ng Diyos. Gaya ang sabi ng talata. Nakita niyo po ba yun? Basahin natin ulit. Ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Kung ating iniibig ang ating kapatid, iyon pala ay patunay na tayo'y ipinanganak ng ang muli, na tayo'y nakakakilala sa Diyos. Ang sabi naman sa 1 John 2:9, ang sabi doon sa 1 John 2:9, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kanyang kapatid
ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kanya'y walang anumang kadahilanan ng ikatitisod. Yung napakalinaw, ano? Yun ang agape na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo nang sabihin niya kung paano natin mamahalin ang kapatiran. At pagka sinabing kapatiran, kasama doon yung pastor. Huwag niya ipinipera yung pastor. Bahagi siya ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya sabi ni Apostle Paul dun sa Ephesians 5:30, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Ibig sabihin, sapagkat tayo, kasama si Apostle Paul, kasama yung pastor doon sa members of the body. Hindi, ang members of the body, hindi nagkukumparahan. Mas masarap siguro yung maging pastor. Akala mo lang. Akala nila. Iba-iba kasi yung tungkulin nung katawan eh. Hindi siya dapat ikino-compare sa isa't isa. Merong layunin. Yung mataba, i-compare mo sa siko. Mas mahalaga ang mata kaysa sa siko. Hindi, bahagi rin yun ng katawan. Hindi gaganyan ka na. Hindi ko, alakang siko eh. Alakang, hindi mo mai-bend yung iyong braso. May kanya-kanyang layunin ang bahagi ng katawan. At tayo, wika, ay membro ng isang katawan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ulo ay ang Panginoong Jesucristo, ang katawan ay ang kanyang iglesia. Ikaw ba ay bahagi ng katawan? Kung ikaw ay bahagi ng katawan, ano yung gampanin mo sa katawan? Pagka ikaw ay kuto, nasa katawan ka nga, pero ikaw ay irritant, di ba? Nasa katawan ka nga, pero ikaw halimbawa, ikaw ay libag. Mabubuhay yung katawan kahit walang libag. Ibig sabihin, dapat alamin natin ang ating tungkulin sa isa't isa. At alamin natin ang ating tungkulin sa loob ng iglesia. Pangatlong tanong. Yung una, why new commandment to love one another? Bakit bagong utos? Kasi nagbago nga yung basis ng utos. Iyon ay from loving yourself, loving your neighbor as you love yourself, naging love one another as the Lord love us. Anong uri ng pag-ibig ang tinutukoy ng Panginoon? Agape kind of love, the supreme love, the unconditional love, the sacrificial love na dapat nating iukol sa mga kapatid. At pangatlo, how are we to show this kind of love? How are we to show this kind of love? Paano natin maipakikita o maipadarama ang ganitong klaseng pag-ibig? Paano ba ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig sa John 13? Paano po? Ipinakita niya yung kanyang pag-ibig nung hugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. Love serves. Naglilingkod ang mga nagmamahal. Ay, hindi mo naiintindihan, pastor, hindi kasi hindi ka ibig-ibig yung aking kapatid Bakit? Tayo ba kaibig-ibig? Tayo ba meron bang nakita ang Panginoon sa atin? Wala namang nakita ang Panginoon sa atin. Ay, meron pala. Ang nakita ng Panginoon, kasalanan sa ating kadigasan ng ulo. Pero He loved us. Anyway, hindi ba? While we were yet sinners,
He died for us. Oh, yun ang sabi ng Biblia eh. Noong tayo'y makakasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kailan namatay ang Panginoong Hesukristo para sa atin? Noong tayo'y makakasalanan pa. Ibig sabihin, nung panahon na hindi ka pa nagsisimba, hindi mo kayang magbasa ng Biblia. Nung ikaw ay makasalanan pa, He loves us. Ganon klaseng pag-ibig ang ibinigay ng Panginoon. Unconditional love. Love that serves. Kahit hindi siya kaibig-ibig, pinaglingkuran, kasama pong hinugasan ng Panginoong Hesukristo ang paa ni Judas. Kasama yun. Hindi ba walang tagahugas noong kanilang mga paa nung pumunta sila doon sa upper room? Pero ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Oh, siya mismo. Ba? Hindi dapat ako ang naglilinis ng mga paa nyo. Ang dudumi nyo eh. Dapat isa man lang tayo. Walang nagkusa eh. Siya ang nagtali ng bewang, yung pamunas ng paa, siya yung kumuha ng palanggana. Siya ang naglingkod sa kanyang mga disipulo, sa kanyang matitigas ang ulo ng mga disipulo. Ang Panginoon, nakikita niya ang lahat ng mga bagay. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Iiwan siya ng mga tinamaan kayo ng magaling. Iiwan niyo ako tapos maglilingkod pa ako sa inyo? Hindi. Love. Serve. Pinaglingkuran niya ang kanyang mga disciples. Tayo, handa po ba ating paglingkuran? Handa po ba nating gabayan yung ating mga kapatid? Ganun ka ba ang klaseng umibig? Love that confronts. Hindi siya natakot na ikompronta yung kung sino yung magkakanulo sa kanya. Love confronts. Gagawin yung tunay na umiibig, sinasabi yung pagkakamali. Hindi konsentidor ang tunay na pag-ibig. Hindi kung saan ka masaya, suportahan ka. Hindi ganun ang tunay na pag-ibig. Kung masaya siya sa drugs, ibig ba sabihin susuportahan mo siya sa pagda-drugs niya? Hindi. Ang tunay na pag-ibig, nagtatama. Itinatama tayo. Yung kanyang mga salita ay salamin upang tayo ay kanyang iwangi sa wangis ng kanyang anak, for us to be conformed to the image of His dear Son. Sinasabi, kahit mahirap sabihin, alam nyo, yun yung isa sa workout ko po eh. I'm still work in progress. Na hirap ako sa pagkukonfront sa isa't isa, yung confrontational. Sasabihin ko yung pagkakamali ng isa. Kasi baka magalit siya. Ano gusto niyo, bulahan? Yung kahit na may sakit ka, sasabihin ko, kahit na may cancer, Jessic lang yan. Okay na kayo. May cancer na yung tao eh. Ibibigay mo yung tamang gamot, hindi ba? Love confronts sin. Love confronts. And love sacrifice. Magdududa ka pa ba sa pag-ibig ng Panginoon? Siya na nagbigay ng kanyang bugtong na anak. Hindi niya ipinagkait sa atin ang kanyang bugtong na anak, kundi ibinigay niya. For God so loved the world that He gave His dear Son, His begotten Son. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang
kaisa-isang anak para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ano ang nagtulak sa Panginoon para ibigay niya ang kanyang bugtong na anak? Pag-ibig, hindi ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil sa kanyang anak. Hindi, ganun ang sabi ng talata John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya. Iniibig ka muna ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. You could give without loving, but you cannot love without giving. Gayon kasi ang nagmamahal ibinibigay mo ang lahat, kahit mahirap ito. Alam nyo, yung aking misis na patid, natisod sa kanyang eskwelahan, kanyang pinapasukan sa Bukawi. Tumama yung kanyang tuhod. Namamagan, nahihilo na siya. Nais niyang umuwi na lang sa bahay. Ako, busy ako na. Nag-prepare ako ng sermon. At sabi ko, pupunta ako. Isinara ko yung aking pinag-aaralan, yung aking tablet. At madaling-madali ako. Walang dala-dalawang isip na pumunta ka sa Bukawi. From New Frontier, Baliwag, to Bukawi. Ilan ang oras yun? May isang oras ang biyahe na. Pero ginawa mo yun nang may pag-ibig. Kasi iniibig mo. Yung aking misis, nag-aalala ka para sa kanya. Gayon ang umiibig. Gayak ba tayo na ibigay ang gayong klaseng pag-ibig, unconditional love, para sa ating mga kapatid? Hindi ko maintindihan kung bakit hindi tayo magpapasakop sa kanyang mga salita kung tayo ay naniniwala na ang sinasabi sa atin ng scripture ay para sa ating ikabubuti. Kung ito'y para sa ikabubuti, by all means, sabihin mo sa akin ano ang kailangan kong gawin. At ito ay tanda ng ating pagkakaligtas. Yun ang sign. Yung pag-ibig sa isa't isa, yun ay sign pala. Kayo'y makikilala ng lahat ng mga tao. Ang sabi doon sa talata na ating pinag-aaralan doon sa John 13:34 to 35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito makikilala ng lahat ng mga tao. Patunay. Patunay ito na tayo nga'y tagasunod ng Panginoon. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kayo po ba ay may pag-ibig sa inyong kapatid? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin na ikaw ang siyang magbigay sa amin ng patuloy na kalaguan, patuloy na tainga na nakaririnig at ng pusong handang umunawa sa inyong mga salita. Salamat po. Dalangin po namin na makatagpo ito ng permihang tahanan sa aming mga puso. In Jesus' name we pray. Amen.